Magandang buhay sa ating lahat. Ako nga pala si Britney Sandigan. Ngayon, tatalakayin ko ang tulang prosa o tuluyan. Ano nga ba ang prosa o tuluyan? Ito ay uri ng panitikan na naglalaman ng mga pangungusap ang mga talata. Sa anyong prosa, ang daloy ng pagkakasulat ng mga ideya ay mas natural at tuloy-tuloy. Wala itong sinusunod na tugmaan sa dulo ng mga salita. So dito, mayroong kalagayan ang mga manunulat sa kung ano ang nais nilang isulat. Nakadepende ang kaayusan nito sa paraan ng manunulat kung paano niya bubuuin ang pagkakasunod-sunod ng mga detalye. Sa akdang prosa o tuluyan ay may 12 uri. Ang una ay ang alamat. Ito ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Karaniwang nagsasalaysay ang mga ito ng mga pangyayari hingil sa tunay na mga tao at puok at mayroong pinagbatayan sa kasaysayang. Kaugnay ang alamat ng mga mito at kwentong bayan. Halimbawa na lang ng alamat ng pinya. So ngayon, dumako tayo sa anekdota. Ang anekdota, ito ay isang uri ng akdang tuluyan na tumatalakay sa kakaiba o kakatuwang pangyayari na nagaganap sa buhay ng isang kilala, sikat o tanyak na tao. Halimbawa na lamang ang tsinelas ni Jose Rizal. Pabula ay isang uri ng kathang-isip ng panitikan kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap ng mga tauhan katulad ng leyon at daga, pagong at matsing, at lobo at kambing. May natatanging kaisipang mahahango mula sa mga pabula sapagkat nagbibigay ng mga normal na aral para sa mga batang mambabasa. Tinatawag din itong kathang kwentong nagbibigay aral, halimbawa ng pabula, ang daga at ng leyon. So ngayon, dumako naman tayo sa dula. Ang dula ay isang uri ng panitikan, nahahati ito sa ilang yugto ng maraming takbo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga takbo sa isang tanghalan o entablado. Dumako tayo sa kwentong bayan ay isang mga salaysay hingil sa mga likhang isip ng mga tao na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan katulad ng magandang hari, isang marunong na lalaki o kaya sa isang hangal na babae. Karaniwang kaugnay ang kwentong bayan ng isang tiyak na pook o rehiyon ng isang bansa o lupain. Halimbawa ng kwentong bayan ay si Juan Tamat. Dumako naman tayo sa balita. Ang balita ay ang komunikasyon ng mga kasalukuyang kaganapan sa labas at loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay alam sa mga mamamayan. Maaari itong ihayag sa pamamagitan ng paglilimbak, pagsasahimpapawid, internet o galing sa bibig at ikalat sa ikatlong partido o sa maraming mambabasa, nakikinig o nanonood. Ngayon naman ay ang talumpati ay isang buot na kaisipang o opinyon ng isang tao na binabatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. Layunin nitong humikayat, tumugon, mga tuwiran, pagbigay ng kaalamang o impormasyon at maglahat ng isang paniniwala. Isang uri ito ng komunikasyon pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagakinig. Ngayon naman ay dumako tayo sa talambuhay. Ang talambuhay ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayang ng buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari o impormasyon. Maikling kwento ay isang maiksing salaysay hingil sa isang mahalagang pangyayaring
kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon labang. Isa itong masining na anyo ng panitikan tulad ng nobela at dula. Isa rin itong paggagat ng realidad kung ginagagat ang isang momento lamang o iyong isang madulang pangyayaring naganap sa buhay ng pangunahing tauhan. At sunod naman ay ang parabola. Ang parabola ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Isa itong maikling salaysay na maaaring nasa anyong spatula o prosa na malimit nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayaring na kadalasang isinasalarawan ang isang moral o relihiyong aral. Nobela ay isang mahabang kwentong fiksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. Mayroong itong 60 to 200,000 na salita o 300 hanggang 1,300 na pahina. Noong ika-18 na siglo, naging estilo nito ang limang pag-ibig at naging bahagi ng mga pangunahing literary genre. Gayon, ito ay kadalasang may estilong artistiko at isang tiyak na estilo o maraming tiyak na estilo. Ang sunod naman ay ang mito. Ang mito ay ang kwentong fiksyon tungkol sa buhay at karanasan ng mga Diyos at Diyosa. Ito ay tumutukoy din sa mga kwentong hindi totoo na bunga lamang ng maiksing kaisipang at mga imahinasyon ng mga manunulat.